Ipinagdiriwang tuwing Mayo 19 ang pista ng aming tagapagtatag, San Celestino V, ang kauna-unahang Santo Papa na nagbitiw sa kasaysayan ng simbahan. Ipinanganak si Pietro Angelerio, aka Pope Celestine V, sa Sant'Angelo, Limosna, Italy, noong 1215, ika-11 sa 12 anak nina Angelo Angelerio at Maria Leone. Mula pagkabata, likas na madasalin at mapag-isa si Pietro. Sa edad na 20, nagsimula siyang mamuhay bilang monghe sa bundok ng Abruzzi malapit sa Sulmona, kung saan nanatili siya kasama ng kanyang binuong komunidad ng mga monghe na tinawag niyang Brothers of the Holy Spirit, na kilala ngayon bilang Benedictine Celestines. Taong 1294, matapos ang 2 taong nabakante ang trono ni San Pedro dahil sa hindi magkasundong mga kardinal sa pagpili ng bagong Santo Papa, sumulat si Pietro sa Roma upang balaan sila sa nakaabang parusa aniya ng langit sa pagkakanya-kanya, politika at hindi pagkakaisa ng mga lider ng simbahan. Dahil sa ipinamalas na malasakit ng banal na ermitanyo, nagpasya ang mga kardinal na iboto at gawin siyang Santo Papa ng simbahan. Pinasundo kaagad ng conclave ang bagong halal na Papa sa kanyang bundok at natunghayan nila ang isang 84 anyos na mongheng namamaga ang mata dahil sa kaiiyak dulot ng nakarating sa kanyang balita. Kumigit kumulang 2,000 ang sumalubong kay Pietro Morone sa Roma bilang bagong Santo Papa ng simbahan. Nakasakay sa isang buriko, katulad ng Panginoon, pumasok ang pobreng monghe sa lungsod at malugod na tinanggap ng mga matataas na opisyal ng simbahan at karatig na mga kaharian. Pinili niya ang pangalang Celestino V dahil sa kakulangan sa kaalaman sa batas ng simbahan at Latin. Naging malinaw sa simula't-simula pa na walang kakayahan ang banal na monghe sa pamamalakad ng iglesia. Matapos konsultahin ang mga eksperto sa canon law, nagpasya si Pope Celestine V makalipas ng ilang buwan na magbitiw at magbalik na lang sa kanyang simpleng pamumuhay sa bundok. Ika-13 ng Disyembre 1294, pinulong ni Celestino V ang mga kardinal at sa gulat ng tanan, isa-isang kinubad ang parangal niyang kasuotan bilang Papa. Matapos basahin ang Solemn Declaration of Abdication, humingi ito ng paumanhin sa kanyang mga pagkakamali sa nakalipas na 5 buwan at ng panalangin na makapili agad ng karapat-dapat na kapalit niya. Suot ang kanyang dating abito. Ninais ni Celestino V na magbalik sa kanyang komunidad. Gayunpaman, pinigilan siya ng bagong Papa, si Boniface VIII, na nag-utos na manatili ito sa Vatican, kung saan di kalaunan siya ay binawian ng buhay. Pagkalipas lamang
ng 17 taon, itinanghal agad si Papa Celestino V bilang santo ng Iglesia Katolika. Sa buong mundo, natatangi ang Society of Saint Celestine V bilang kongregasyon ng mga kalalakihan upang ipagpatuloy ang mithiin ng dakilang papa at monghe na aming pundador. Sa Pilipinas, itinatag ni Monsignor Anselmo Pamintuan ang Benedictine Celestine of the Renewal na di kalaunan ay nakilala bilang Society of Saint Celestine V at hiniling kay dating Tarlac Bishop Florentino Sinense noong taong 2000 na ordinahan ang kauna-unahang pari nito. Nawa, patuloy na mamunga ang sinimulang handog ng Diyos sa simbahan na nagpapalaganap sa Pax et Perdonanza, kapayapaan at pagpapatawad alinsunod sa tradisyon ni Papa Celestino V. Ipanalangin natin na mabiyayaan pa ng maraming leader ang simbahan ng may kaparis na kababaang loob ni San Celestino. Ipanalangin po ninyo ang aming monasteryo sa dakilang misyon ng pagpapalaganap ng awa at habag ng Diyos. San Celestino V, ipanalangin